Hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say praise the Lord. Father, we continue to honor you. We continue, Lord, to lift your name on high. We continue to declare, Lord, you are in the midst of us, and all the praises, all the worship, all the prayers that we have offered belongs to you, Lord. You are on your throne of your grace, and thank you that we can just approach you today. We bless you, we honor you. Thank you for everyone's presence this morning, Lord. Og nasayod ka, Ginoo, what is going on. Walay matago diha sa imo. Dili kami magpakarong ingnon sa imong atubangan kay wala na kanay luna kanamo. Lord, amo nang isurrender ang tanan o magsugod mi sa bagong pagsugod na po diha kanimo. Ug itugot, Lord God, na kini nga mga butang treasure ni sa among kasing-kasing. What a blessing indeed, Lord, that we can come together in worship, in declaration, in prayer through songs from the depths of our hearts, Lord. Holy Spirit, you are welcome in our midst. Take full control. Allow us to understand the Word of God. Holy Spirit, give us your direction today. You are our teacher. Ug walay ma-miss na mo, Lord, nga imong message karon, kaya mo kang gi-honor in this place, in this gathering. Remembering, Lord, all the pastors, all the leaders, all the people, all your servants are standing behind the pulpit today to declare your word. Especially for our nation, O Lord God, ang among gikinahanglan, Ginoo, ang imong presensya. Ang among gikinahanglan, ang imong saad nga dili gyud mulubad. Ang imong pulong, Ginoo, among pagakuptan, kay diha lamang ang tinuod namong paglaom. Salamat, Lord, nga gi-remind mo kami ni nga kamaturan. This is our prayer as we commit to you the rest of the moment. In the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Pakpakan na to pag-usap si Lord sa inyong paglingkod. Amen. Hallelujah. Are you blessed this morning? What a declaration through songs atong giawit. O akong pagampo nga dili lang ang Dios matinumanon sa iyang saad, kundili ikaw sad magmatinumanon ka sa imong pag-alagad. Is that an amen? Is that an amen? Dili lang ang Ginoo dapat nga magmatinumanon sa iyang pulong. Because this is relationship. Si Lord wala nay problema sa iya ha. Andam niya i-manifest ang iyang pulong, ang iyang saad. Whatever ang word nga imong gikuptan, nga imong gipray karon na buntag igsoon, the Lord is faithful, He will do His part. But my challenge to every one of you this morning, are you doing your part also? Mao na ang challenge. Kung imo nang gibuhat, then you are so close, suod ka na, duol ka na sa fulfillment unsa ka nang imong gipangayo o unsa ka nang saad nga imong nadawatan sa Dios. Mao ni ang atong comfort igsoon. Mao ni ang promise nga atong ginakuptan sa atong mga kaugalingon. Ug mao ni ang kanunay by the grace of God nga ginahatag niya sa ato. Ang kanunay nga ginahatag niya nga encouragement even kanako bilang iyang alagad na prayer nako kanunay, Lord, nga magmatinumanon kami. Lord, unsa among gisaad, unsa among gibungat sa among mga bibig, Lord, sa mga pagampo, Lord, magmatinumanon kami. Never kami, Lord, magplay, magdula sa compromise na kinabuhi. Is that an amen? Is that an amen? Mga igsoon, si Lord, kanunay siya nga nagapahinumdum kanato. Gugma igsoon ang iyang gipahinumdum sa kanato. Dili nato hulaton nga ang iyang pagpahinumdum sa ato bunal na. Dili na ta maghulat nga ang iyang pagpahinumdum sa ato discipline na. Samtang si Lord nagpahinumdum kanato sa iyang gugma ato nang i-embrace. Do not play with kanang life bitaw nga adunay gitawag na compromising. Do not play. That is my prayer and my appeal to you this morning. Kung kinsa man kakaron nga naa dinhi nga duna pa kay ginataguan nga kahibalo ka dili mahimaya si Lord. Nahibalo ka nga sala ang imong gibuhat. Pero nag-serve ka kay Lord, aware ka nga naay Ginoo, pero nagdula ka niya na I appeal to you today. Tuldo kina karong nga adlaw. Is that an amen? Kay dili ko gusto igsoon nga ma-miss nimo. Labi na karon, we are in the last days.
gubot na kayo ang atong palibot. And the best nga imong response, akong response, is to become serious and intimate with our God. Wala ko ga-encourage ninyo nga mag-appeal og unsang klase nga mga rally whatsoever, but ang akong encourage ninyo, mag-rally ka diha sa presensya ni Lord sa mga pag-ampo. Aron nga ang atong gusto nga makita with the situation in our midst today is all about divine intervention. Say the word divine intervention. Wala na'y makalupig ana igsoon. Dili na din madala og flesh and blood kining atong kahintang karon. Worst na siya kaayo. Harap-harapan na kayo ang buhat sa demonyo. Klaro na siya kayo. Wa na siya nagsakuban. Wala na siya nagpapakarong ingnon. Hayag na siya nagpresenta sa kagalingon, I am the devil. I am your enemy. And I came to steal, kill, and destroy. Ingana ka seryoso ang enemy. That is why this battle is not against flesh and blood. Dili ni madala og pakigbisog sa unod. But kini siya mahitabo. The moment serious ka, nga mag-kneel down before the Lord and then look up in heaven and say, Lord, we need divine intervention. Ana sa church, mao ni ang atong role igsoon. Yes, moral support atong gikinahanglan. No, I believe na kitang tanan for sometimes because we are human being, nagiging emotional kita. Nagiging na ang mga pagbati nato dili nato usay mapugngan. Pero just a moment lang siya. The moment also that we could just pray before God. God is saying to us, I am in control. I am in control. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Walay activity under heaven nga wala nakasayod ang atong Ginoo. Nakahibalo siya sa detalye sa nagahitabo. Kaya kung ikaw nakasabot ka sa imong role, ang pinakanindot, pinakakusgan, pinakamaing imong pagabuhaton is to consecrate yourself before the Lord. Consecrate yourself, confess your sin, repent of your sins. Mao ka to ang text kagina gibasa na to sa 2 Chronicles 7:14. Tama, 1 Chronicles, 2 Chronicles. 2 Chronicles 7:14. Gi-address ni nga word ni Lord sa iyang mga katawhan, church ni ang iyang gi-address. Dili ni nato masulti sa public kini nga verse. Ngano man, very specific ang iyang word, if my people. So kinsa ang paglaom sa Dios nga maka-turn around sa situation sa kalibutan? If my people. Kung ang akong mga katawhan, ingon sa dinhi, who are called by my name. Nagtawag ka sa pangalan ni Jesus, ingon ang atong pulong kagina, ang pangalan ni Jesus, sa ngalan mo, dunay kadaugan. Ikaduha nga linya, sa ngalan mo na ay kabag-uhan. Nagtawag ba ka sa pangalan ni Jesus? Doon na ba'y kabaguhan nga imong sinati sa imong kinabuhi? Naglong ka ba nga doon ay kabaguhan sa imong kinabuhi? That is the real calling on the name of the Lord. Do not call upon the name of the Lord kung wala ka nangandoy sa kabaguhan. Maulaw ka. Kulatahon ka sa demonyo. We are serious doing business before the Lord. We're not playing games anymore, mga igsoon. Kaya nga naman gusto sa Ginoo, clear ang iyang message. He is holy. He is Almighty God. Balaan siya nga Dios. O dili siya makakita nga dunay dili pagkabalaan siya nga tubangan. That's why namatay siya, gihugasan niya, gitabon niya sa hamili nga dugo para wala siya makitaan nga walay pagkabalaan nato. Pero kung ikaw human nga nagpakamatay si Kristo nimo, human ka nakasayod nga dunay kamatayon dugo ni Jesus, pero niikyas ka gihapon kay magbuhat ka gihapon og sala, ambot na lang unsa pa nga kamatayon ni Kristo ang gikinahanglan nimo. That is my appeal to you this morning. Wala ko nasuko sa bisan kinsa diri sa inyo, pero nasuko ko sa buhat sa demonyo sa imong kinabuhi. I cannot afford as a pastor nga mapasagdan mo in the spirit. I cannot afford na one day nagkiila ta dinhi sa kalibutan, pero pagabot sa eternity dili ta ka makita dito. I cannot afford basig mao ra nay hilakan nako dito sa langit. Busa magmatinud-anon ta dinhi kay nganuman ang kalibutan karon grabe na kagubot. Gusto nato mapakita according sa word ni Lord nga wala nay laing paglaom ang kalibutan, ang simbahan na lang. Wala na sila lain nga duulan kundi ang anak sa Dios nga nagmatinud-anon. Wala na sila laing pangayuan og opinion, principle nga buhaton
kundi ang tinud-anay nga nag-alagad sa Ginoo. Pero kung ikaw nagdula-dula gihapon nga sama ka paghapon nila, wala na'y kalainan igsoon. That's why I'm standing here by the grace of God, telling you this as your pastor from the depths of my heart, because we are running out of time. That's why ato ning himuon nga seryoso revelation nato ni karon nga mga journey nato sa sunod na mga adlaw, because I know so much prayer nga i-offer nato in behalf of our nation, in behalf sa what's going on. We are not, wala ta nagaingon nga grabe Duterte kita tanan magsuporta ta. Ang atong gina-declare dinhi, unsa ang angayan o kamatuuran nga makahamuot sa Dios, mao na ang atong ginabarugan. Kaya kung ang mga tao, mga leaders nato harap-harap na ang kadautan nilang gibuhat, we are not in support with them, but we will pray for them in the name of Jesus. That's our position, igsoon. That's why we really need to have the klaro ni nga atong baruganan. Kaya ayaw mo pag-isip nga wala tayo pagpakabana what's going on in our community, in our nation. Wala. Nagpakabana kita. In fact, appeal sila. Appeal ni sa atong daily prayer. Pray for our nation. Busa mga igsoon, kini nga verse, balikan nato, please. If my people who are called by my name will humble themselves and pray. So wala lang ka nagpaubos, kundi nag-ampo ka. And seek my face. Seeking my face is not one time seeking face. Ang pagpangita sa nawong, sa presensya sa Ginoo, dili ni siya one time nga activity. It is your lifestyle seeking God. Seek my face and turn from their wicked ways. Turn from their sin. If my people, meaning to say, kay balo ang Ginoo nga bisan ang iyang mga katawhan nakasala, kay balo sa ni ana. Kay balo ang Dios nga bisan ikaw nagalagad na sa Ginoo, for sometimes in one way or another naghimo kag sala nga giingon nimo na biktima ka lang, or kauban sa pagplano nimo nga naghimo kag sala. Nevertheless, ingon si Lord, turn from their wicked ways. Kung ato na siyang butangan og lain nga translation, kung ang katawan sa Dios walay pagpakabana, dili sila magbulag o magpalayo silang kasalanan, ang tubag po diha sukwahi. Why madungog ang Ginoo? Dili niya ayuhon ang atong nasod. Wala siya'y mahimo sa atong nasod, kay walay tinuod nga nag-intercede in prayer nga nagkaroon og clean vessel. That's why samtang nagkadugay ang atong journey, nagkadako ang atong pamilya, gikinahanglan makita nato dinhi mga igsoon unsa ang atong role to play. One day, whatever happens in our community, I believe that church will rise before God. Can I hear an amen to that? Busa ayaw mo pag depende sa unsay ayuda lang nga mahatag sa gobyerno sa imo, and then wala na kay klaro nga identity sa imong pag-serve kay Lord. Our blessing is from God Almighty. Can I hear an amen to that? Do not compromise. That is my word to you. Every material blessing is temporary. Every money that you receive is just but temporary. In fact, usara na kadlaw hurot na. Usa ka semana wala na siya. But the real blessing nga dapat ma-establish sa imo is your consistency serving the Lord. Because ingon ang atong word, wala siya'y pagbag-o kahapon, karon og saway katapusan. Dios siya nga may saad kanatong tanan. Pakpakan nato ang Dios niya na. Hallelujah! Mao na atong kuptan igsoon. Mao na matingala sila, wala pa mo na tarog, wala pa mo na guol, wala pa mo na samok aning kahimtang. Kung physical lang na samok, ako nakahilak ko. Kadyot lang kayo nakahilak ko. Di na ako makontay na akong gibati. Pero human ko nga nakabati niya ito nga pagbati, nag-ampo ko sa Ginoo ako ni itugyan sa imo. Kaya di ko pwede nga mahimong emotional dinhi. Kundi gusto na ko ni offer sa imo Lord God nga kasing-kasing tudloy ko unsa nga akong angayan nga pagabuhaton. Dili ko gusto Lord magkaroon og kanang wisdom from outside, kay grabe nga mga opinion madungog ni mula lahi. Grabe, bisag elementary mura nag-abogado. High school grabe mura nag-master, mag-analyze sa mga situation.
Kaya kung wala kay word ni Lord, mabiktima ka nining tanan nga mga news whatsoever nga diin ang tendency malayo ka sa Ginoo. Doon ay verse sa Bible nga na-remember na ako diya sa John chapter 10 nga ang mga karnero sa Dios maminaw sa iyang tingog. Did you read that verse? The sheep will listen to the voice of their shepherds. Busa ang mga sheep nga walay identity siya nga shepherd, wa sila'y madunggan. O ang tinuod nga sheep nga naminaw sa tingog sa iyang shepherd, magsunod siya niini unsa ang direksyon. Grabe na ka, revelation nga verse para sa ato. No, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Did you hear that verse? I pray nga magkaroon ng revelation sa imo. Are you truly a sheep? Do you recognize your shepherd? Are you following the voice of your shepherd? Are you listening to the instruction of your shepherd? That is the question this morning. Samtang nagkadugay ang atong journey, nagkalalom kini siya nga revelation ni Lord sa ato. Kasi for sometimes, tagaan kag instruction, doon na kay option imuha. Where in fact, tagaan kag instruction, doon na kay imong opinion. Doon na kay gustong i-accomplish. Niya na lang nako na tumano ng instruction. Napakoy gustong buhaton. Lo and behold, one day, di nakakadungog sa tingog sa imong shepherd, kay dili na musulti ang shepherd sa imo, kay nga naman, di manggihapon ka maminaw. That is the worst thing, mahitabo, sa usa ka karniro nga wala na'y nag-alaga niya. Worst na. Tanga na siya, wala na'y padulunganan. Abi niya, nindot pa yung padulungan, pero abot sa nan, bungaw na, hulog na. Pwede nga mag-enjoy siya. Okay lang, wala ko shepherd. Anyway, dako maning field, wala ko maunsa, daghag pagkaon. Pwede nga mag-enjoy ka for sometimes. Pero ang imong destiny, wala na. Be mindful of that. Ayaw pagdula because again today, we are given the chance to really go forward, to listen to God, or to do your own. Do not play in between. Walay sama niya na igsoon. Kaya I am encouraging you. Bahalag on sa message, mahitabo sa inyo. Maabot niya sa inyo, but I am encouraging you to become consistent. I will not welcome this journey anymore about the nominal Christian. Makita ka lang, wala na po, makita. Please, don't play that kind of game in the Lord. Dili ka makasabot sa imong journey sa Ginoo. Why I'm telling you this? Because I am about to bring up to you this morning the great message of God through His Word. Kaya di ko gusto nga masayang, kay usahay pag wala ka sa tamang foundation, lami lang magsigig dawat og saad. Lord, ganindot sa imong saad, Ginoo. Lord, ba't tinumanon ko sa imong saad? Pero ang atong kanta nagsulti, Diyos siya nga dunay saad, pero ang pangutana, ikaw ba, nangandoy basad ka, nagampo basad ka, nagtinguha basad ka, nga magmatinumanon ka sa imong saad sa Diyos? That's my question again to all of us this morning. Because again, the Word of God is full of promises. Ma-amaze ka, grabe, malula ka sa saad ni Lord. Mangutana ka, Lord, kanus ama na mahitabo ka ng saad ni mo sa ako, ingon sa Lord, bisag karon pwede na ako na imuni mo. Pangutana, are you really preparing yourself? That's the question ko. Kung nangandam ka, what kind of preparation? Are you really decided to become consistent? Lord, bahalag unsay may tabo, Lord. Di gyud ko mubulag nimo. Magpadayon ko, Lord God. Balag unsang kahimtang, unsang wither nga may tabo, Lord. My commitment to you, I will be faithful. Doon na ba sa ato nagpray ni Ana? O gamay lang ang nagpray ni Ana. Hinay ang amen, dili convincing. Did you pray that prayer? Again, because when you pray, the Lord will listen to you. Nakatatak na ang prayer ni mo kay Lord, anak, nagsaad ka sa ako. Dili ta kapasagdan, hala, balik diri, pabalikon giga sa Ginoo. Ngano man do na kay promise sa iyaha. My message this morning is entitled, Kini. It's all about our part because very important sa atong kinabuhi nga makasabuta nga doon na kay ginatawag na covenant kay Lord. O kini nga covenant is all about the covenant serving. Say the word covenant serving. Do not play your life being so relaxed and compromising in the Lord because you are about to make a covenant to serve the Lord.
Last Sunday, we study about we're serving a covenant-keeping God. When God said, if ako mga katawan, ikaw kabahin ka sa katawan. Pero gusto ni Lord nga ikaw sad mag-respond about the covenant that you are about to give unto Him. That's why nakaroon na connect ninyo ang point ako kung anong dili na ta mag-compromise because we are about to make a covenant kay Lord mag-serve sa iyaha. Kining imong Sunday cell attendance, makig-covenant ka kay Lord. Kanang imong pag-attend sa imong cell group, makig-covenant ka. Kung wala man gud kay covenant, pwede ka mo adto, pwede po dili, wa man kay covenant. Kanang imong pag-read sa Bible, pag-study, pag-meditate sa word ni Lord, make a covenant. Kanang prayer nga gi-engage nimo karon, make a covenant. Nagpray ba ka kay mao ang trend nato karon? Dili. Nagpray ka kay mo ang need nimo natong tanan for the rest of our lives. Or in fact, walay mangutanon diri sa inyo, Pastor, hangtod ba ni kanus ani nga atong hourly prayer o kini nga atong 24 hours prayer nato? Hangtod buhi ta. Mag-ampo kita sa tanang panahon. Amen. Kaya kung wala pa ka nag-appeal, mag-appeal ka. Kay dili ni siya para sa mga elite lang. Di ni siya para lang kay pastor sa primary, sa one. Dili. Para ni sa tanan mga believers. Mag-engage ka sa prayer. O dili ni trabaho. Life ni mo ni. Vital breath sa Christian ang prayer. Vital. Kay bawag ka na pag naka sa medical. O bisan sa simple lang, vital, importante, gikinahanglan ni mo. Because without breathing, a person will die. It's a vital breath of every Christian, every believer, ang prayer. Kabamoon sa ginabuhat sa demonyo, simple lang. Tanggalon lang kaniya sa prayer, wa na kay interest mabasag Bible, magsimba ka lang usahay. Ingana lang una niya nga strategy, pero nag-build na siya og, pile na siya og, compromise sa imong life, one day, manhid ka na pagdating sa word ni Lord. Mao ni ang worst. One day, mangita ka kay Lord, di nakakakita. Mangandoy ka nga mag-serve kay Lord, wala na ang feeling. Why? Because Satan have gained access sa life sa believer. Please don't play that game. Kaya again, si Satan is so serious sa iyang mission. He is running again because ang time niya is counting na. So this morning, let us read these promises of the Lord. First, doon ako gi-insert nga verse, no? Psalms 27 verse 4 sa TPT nga translation. If we have the TPT, ato ning basahon kining Psalm 27 verse 4. Wala siya na-appeal sa akong slide, but let me just give this to you because very important nga out of this magkaroon kag manifestation sa imong desire sa imong heart. Can we read this together? Psalm 27 verse 4. Ready? Declare. Here's the one thing I crave from God, the one thing I seek above all else. I want the privilege of living with Him every moment in His house, finding the sweet loveliness of His face, filled with awe, delighting in His glory and grace. I want to live my life so close to Him that He takes pleasure in every prayer. Can you claim that verse? Ayaw mo kahadlok pag-claim ana nga promise. Covenant commitment na to kay Lord. Kay the moment mag-claim ka sa word ni Lord, kay balo si Lord nga dili nimo kaya. Wala kay capacity nga mag-fulfill. But because you pray and desire for it, God will give you His power to fulfill what you have prayed. Na mga tao nga hadlok sa commitment. Na-practice nila silang kaugalingon. No? Kaya ang ilang mga relasyon, nagdugay, pila na mo katuig, napulo na. Di pa mo paminyo, dili pa nga naman, hadlok pa mi. Ano siya'y hadlok? Hadlok day commitment. O ka na siya nadala bisan sa pag-serve kay Lord. Dili mag-promise, dili makig-covenant, dili maninood.
That is a wrong decision. Nindot nga bisag wa ka pay mahimo, wa kay kaya, pero nagsaad ka na. Because again, ang saad, dili ikaw sa imong kusog ma-fulfill, but the grace of God and the Holy Spirit will be with you. Can you imagine the prayer of David? Doon na siya gipangayo, ingon siya, here's one thing I crave. Crave. Ang kasabutan ng crave. Desire. Grabe. Tinguha sa sulod. One thing ang iyang gitinguha. Ingon siya, that one thing I seek above all else. Unsa man ang one thing nga gipangita nimo above everything. Above your work, above your business, above money, about your spouse, husband, wife, children, above. And that is all about the presence of God. I want the privilege of living with Him, moment in His house. Kaya kining atong gathering every Sunday, moment nato ni kay Lord. Unya, i-miss pag yun di mo. Kaya mo yung ka, pa may next Sunday. What if wala na next Sunday? Kaya nagsaad ka, sa sunod na lang, sa sunod na lang. Unya, nahurot ng sunod, kaya nibalik ng Ginoo. Ya pagabot ni Lord, Lord, malangit ba ko? Ingon si Lord, sa sunod na lang. Naday si country pa ni Lord. So dapat karon pa lamang na masabta na to ang verse. Ingon siya, finding the sweet loveliness of His face. Grabe, suod ni. Close. Dili ni siya relasyon from a distance. This is a relationship so close nga makit-an ang pagka mahigugmaon nga dagway sa Ginoo. Makit-an nimo face to face. Grabe nga pangandoy na igsoon. Grabe nga desire na nato. Nawala na akong verse. Ingon siya ni, filled with awe, delighting in His glory and grace. I want to live my life so close to Him that He takes pleasure in every prayer. Every word na magawa sa iyong bibig, excited si Lord maminaw. Every desire in your life, excited si Lord nga imong ma-express. Mauna ang atong journey karon. That is why I challenge every one of you to go farther with your walk with the Lord. Do the 6 or 5 basic discipline nato. Devotional, cell group, balik-balik na ko ni. Kay mauni atong journey, igsoon. If you truly belong to this family, by the grace of God, do these 5 basic disciplines sa imong life. Do not be absent during Sunday cell celebration, kay atong opportunity ni siya nga nag-gather ta sa family. Doon ay mga training for father nato nga ginabuhat, training of leaders. Be there. Be part of it. Dili ni activity, this is for your life, nga ma-strengthen ka, ma-establish ka, because, again, ready ka sa any eventualities nga mahitabo sa life, even here on earth. Be faithful with your giving. Because 5 basic discipline na, we're in 6, gidugangan na to, kay kining number 6, very important, aside sa imong giving, is the lifestyle of evangelism. What is lifestyle of evangelism? Bisag wala ka nagasulti, makit-an sa mga tao nga nagahimo ka unsay proper pleasing kay Lord. Pero gani kung imong life nahimo na inong kapandulan, wala ka nakit-an sa imong kauban na mga Christian, pero nakit-an ka sa mga unbeliever. Unsa man ang ilang kinabuhi? One day nahibawan ka nga Christian, Christian day na sila. Di man makita. Wala may kalainan sa ato ilang gibuhat. Ang mga pulong nagagawa sa bibig, maura man sa atong mga pulong. Ang ilang binuhatan, maura man po sa atong binuhatan. Kung sa lay kalainan, ang ilang gingon nga Christian sila. Mo na akong gingon nga joke. Ang mga unbeliever, wala pa naluwas na backslide na. Wala pa kakasulti, backslide na sila. Nga naman, walay Christian nga nagpakita sa ilang kinabuhi. Sometimes, murag safe lang ka kung wala kakita si pastor, wala kakita akong si leader, wala kakita akong kauban na Christian, tuwabitaw ta sa laing lugar, dagan mga tao nakakita. Unbelievers.
One day mag-witness ka, wala, pikatan ka, pag sure mo diha. That's why we really need to have the Word of God. We really need to have a lifestyle atong kinabuhi nga ma-develop. Can I hear an amen to that? Are you reminded of this basic lifestyle? So kung naa pa din nga wala ni mo gibuhat, pray to the Lord. You are not condemned. Your pastor will not condemn you. But I'm here to encourage you to make your life doing these 5 basic discipline. Alright, let's go to the Word of God. Before manggod na ako nigibasa ning word ni Lord, kay grabe manggod nga promise gihatag ni Lord sa ato. Mo di lang ko gusto nga ma-excited mo sa promise ni Lord, pero ang imong life wala siya na prepare. Kasi kung wala siya na prepare, ma-mismatch siya sa promise ni Lord. Dili nimo madawatan, dili nimo ma-enjoy. But are you ready now sa promise ni Lord? Can I hear an amen? Isaiah chapter 2. 2 verses only, pero powerful ni siya nga verse. Kaba mo, paano ni come up sa ako nga message during my birthday, March 14, last Friday. Nangayo ko mga words ni Lord, and a lot of words ni Lord, gihatag niya sa ako. And since I have received the word, Lord, I also pray that this word, I will be giving this to my sons and daughters, to my family. Are you ready to serve to receive the word? ERV nga version. In the last days, say the word, in the last days, the mountain of the Lord's temple will be the highest of all mountains. It will be raised higher than the hills. There will be steady stream of people from all nations going there. People from many places will go there and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of God of Jacob. Then God will teach us His ways of living, and we will follow Him. His teaching, the Lord's message, will begin in Jerusalem, on Mount Zion, and will go out to all the world." Say the word, all the world. Can you see the progressive? Nag-start siya sa presence ni Lord, maybe in secret, but ang ending is a message to all the world. Meaning to say, walay message na mas-spread throughout the world, diha sa kalig-on sa mensahe nga na sure nga promise, kung walay ni barog nga nakasinati personally, o nag-enjoy sila together, walay message nga ma-declare sa world, nga diin ma-stabilize ang situation sa grabe nga chaos ang kagubot sa kalibutan. Kaya nagsugod yun sa individual. Nagsugod sa mga tinawag ni Lord. Ingon siya din, in the last days, verse 2, the mountain of the Lord's temple. The mountain of the Lord. Ang bukid sa Dios, nga dunay templo, kung dunay templo, dunay katawhan. Ingon siya din, mag-stand will be the highest of all mountains. Kaya kung belong ka ni ana, nga mountain of the Lord because you stream it as an individual, then ikaw ang kabahin nga i-raise up ni Lord and all the people will look at you. Kay Lord na nga desire. Mao na ang gusto ni Lord nga mahitabo sa iyang gingharian. Nga iyang parabolic telling about the mountain of the Lord, meaning to say, everybody can see it. Mo nang ginaingon nato, walay Christian nga secret. Kaya walay gi-allow si Lord nga, ikaw ha, kuan lang ka, intelligent ka. Dili ka magpahibalo nga Christian. Walay ingana si Lord. Trabaho na sa mga angels, dili na trabaho sa person. Kaya nga atong trabaho, the moment nag-decide ka, Lord, mag-serve ko sa imo, that's the beginning nga gi-expose nimo imong kaugalingon sa fallen world. In the Spirit. Where in fact, baliko na ako ni atong study, atong revelation ni Lord sa ato. The first day, the day nga nakig-covenant ka kay Lord relationship, you are exposing your life even to the heavenly realms. Kung gitatakan ka sa Ginoo sa Holy Spirit, doon na po'y tatak ang yawa, ang demonyo sa imo,
nga aware siya nga kini anak ni sa Ginoo, bantayin ninyo ni. Tanang pamaagi inyong buhaton, naghimo siya order sa iyang mga angel sad, nga kini buhatan nyo ang tanan nga maibalik sa ato, di ta gusto nga magpadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo. Kung dili ka aware ni ana, that is the activity in the heavenly realm. But we have the verse, we have the Word of God. The day that you accepted Jesus Christ, in Ephesians chapter 2 verse 14, I think nga verse ingon siya dito, I have given you the mark, the Holy Spirit, that you belong to God Almighty. Dili nimo makita, but God Himself dunay tatak na sa imo. Ayaw na nahilabte, way makapanghilabot niya na, covered na sa kong dugo. Dapat masayran nimo ang mensahe so that every time ang deception sa enemy, dili na makapenetrate sa imong ginabuhi. Pagpaka na to si Lord niya na, if you receive that truth, and I want you to understand that. Kaya bisan pa gina-expose na to ang buhat sa demonyo, dili ka dapat mahadlok niya kay ang tinuod, siya ang nahadlok nimo. Gusto na ako gubaon ng mindset na to. Nagihubog ta sa atong panimalay nga kung mangit-ngitan ganitas, sungugon din ta sa itong mangginikanan, ayaw diha kay naay multo. Kinsa man ang multo, demonyo man na. So nagdako ta nga mahadlok nagmulto. Wa ka kasayod pag atbang nyo sa demonyo, nagunahay lang kinsa imong unag dagan kaysa pud nahadlok pud sa nimo. Kayong tinuod, your identity, you belong to God. You are a child of God. Ato nang giawit ka ganina. Kung ikaw gidawat nimo si Kristo, ako gidawat ako si Kristo, aduna kay gahom nganuman kay ako anak sa Dios. Prophetic to nga revelation truth to sa ato, walay dapat kahadlukan nimo. That's why ang design nimo, you will go up to the mountain and all the people will look at you and see at you that you are belong to God, therefore magmanifest sa imo ang blessing sa atong Ginoo. Can I hear an amen to that? It will be raised higher than the hills. Consistent kayo ang word ni Lord sa atong journey. Nga walay anak sa Ginoo nga magpabilin sa iyang kinabuhi nga makaluluoy, wala. The Lord will raise you up. Amen. I want you to receive that. Kaya kung imong isip nga, dili ra ko pastor, okay ra niya akong kinabuhi, dili na plano ni Lord sa imo. Imo ra nang gusto. Pero kung ipamugos nimo na, di po ka pugson sa Ginoo. Pero one day, if you decide, yes, Lord, I will go up to that mountain, yung dugay na kugahuat ni mo, anak. Or in fact, my invitation to you is this a long, long time ago invitation. I am just waiting for your response. And praise God, nga nagagrow ta diha sa tong pag-serve kay Lord. There will be a steady stream of people from all nations going there. Meaning sa steady person, people, tuloy ang pagdaghan sa katawhan sa Dios. Mana kung wala kay plano nga magtuloy-tuloy, daghan ang gusto nga magtuloy-tuloy. Pero ayaw tuguting ang imong kinabuhi, imong babag sa gusto nga mosunod sa Ginoo. Hinuon, tugutan nimo nga imong kinabuhi mahimong blessing sa gusto nga mosunod sa Ginoo. Ang gingharian sa Ginoo mo daghan gyud. Mo spread gyud ni siya. Musugot tag sa dili. Kay bisan pa sa panahon nga wala ta namuhat. Ako as a pastor before, wala ko'y pakialam, kaayo ka nang mag-win souls, make disciple. Okay na ko atong gamay nga panon. Pero matingala ko ang daghang kasimbahan ni daghan sila because the Word of God, tuloy-tuloy ang pagdaghan sa kingdom ni Lord. So, sa akong realization, Lord, gusto ko mo join. Lord, gusto mo kuyog, gusto ko mo uban nila, Lord God. Nga di lang sila ang mudaghan, kami sad Lord mudaghan sad mi. And praise God, kabahin ka karon sa pagdaghan. Palagpaki si Lord, kay kabahin ka. Unya, i-congratulate nimong kauban, kay makatapad, kay kabahin na siya karon. Is that an amen? Oging na imong katapad, daghan pa sa gawas. Nga nangandoy sila nga makaila sa Dios nga angayan nga ilang alagaran. Remember, wala ta nagapromote og religion, but nagapromote ta sa atong giawit kaganina, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo may kabag-uhan. Kana nagrema gina sa ako igsuon kanang kabag-uhan.
Kaya kung prayer, ang tanan nga na diri matag Domingo, nag-attend sa cell group, nagabasa kag Bible, nagampo ka, ikaw mismo maka-identify nga, Lord, salamat sa kabaguhan, Lord. Di man ko ingani ka na ito, but Lord, gibag-o ko nimo, Lord. Kana ang atong journey, igsoon. Lord, kaniadto dali lang ko maglagot, karon Lord, naanay patience. Lord, kaniadto kusog ko mamalikas, karon Lord, dili na ko mamalikas. Kabaguhan na, igsoon. Way hinungdan ang imong pagpangalagat sa Ginoo kung way kabaguhan. Gidisip ni mo imong kaugalingon. Kung kaniadto palaway ka, karon na kay self-control, kabaw ka na magpasaylo and everything. Kabaguhan na, gikan sa Dios na. Wala ka na bago, kay gingnan ka ni pastor. Si pastor nag-remind lang sa word, basahang pulong, pangayo gahom sa Holy Spirit. Amen. Kaya ang tinuod nga nagpa-disciple, nakita na ako, naayos ang kinabuhi. Grabe ang mga couple kaniya itong lovebirds lang karon, love team na sila. Lovebirds ka nagtinusikay mo na, tinusikay, pastor, nag-away na sa pastor, tuwa na, lovebirds na po, tinusikay na po sila. Karon na convert na, love team na sila. Ang support na sa one another, ang ilan ang gitanaw. Akong bana na kulang, pero ni ako para mag-support. Akong asawa na kulang, ni ako para mag-support. Dili na magsig panaway. Kaya kung masipyat ka na, panuway man na. Ayaw sig panuway. Ayaw panuway. Panaway. No? Sabi imong asawa, ginasaway ni mo. Kanang akong asawa, ginayayo, ginambot na lang na akong asawa. Delikado na. Pagkadungog sa imong asawa, ka lang ako, sobra po na siya. Parihan na silang duha. Kunya, pagkagabi, nagdulog. Sa man na, drama? Di mo lungtad na. Say amen. Pero tungod sa pangalan ni Hesukristo, naayos. Kanahiran na amen. Kay kakampi man dahil mo. Ino man yung katapat, kakampi man dahil ta. Bili ko galaban ta. Ikaw man ang akong kakampi para ma-fulfill ang plano ni Lord sa atong kinabuhi. Sorry kayo nga. Kung nag-feeling na ako, kontrabida ka sa akong mga plano, dili man di ay. Inay mong katapat, in His time. You are waiting for the time of the Lord. Amen? Verse number 3. People from many places, say the word many places, will go there and say, sila mismo moingon, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of the God of Jacob. Nganong sila naman mismo mag-decide nga muadto kay naanay modelo. Naana sila'y nakitaan. That's my testimony. Nganong nag-join ko sa discipleship journey, kay naa ko'y nakitaan. Doon ay nag-una. Lord, gano man to sila, gano man puning ako. Grasya sa Ginoo, wala na ko nagpadala sa akong kunuhay kahibalo. Kaalam, kay kung maunay kong basihan, ang garbo musaka gyud sa ako. Kinsa man ni siya, wa ganit ni ka-graduate og Bible school, wa na nako to gitan-aw. Maay pa man kumanultian na niya, wa na nako to gitan-aw. Ang akong nakita ang modelo. Mauni ang mahitabo. Pag nag-ayos tang tanan, ang commitment nimo wala nay compromise. Ang imong silingan mo ingon, ali, kuyog ta nila. Ang imong kaopisina mo ingon, aman mo nagatigong pagdomingo. Ikaw muli nga naman, pwede mo adto, wa ni mo imbitaha. Nga naman, nakita na nimo. Karon nakita na? Amen. Nagsugod na. Amen. Kini nga verse dapat mag-manifest ni sa atong time karon. Kana pa lang pag-prepare nimo sayo sa Domingo, giandam na nimo unya imong silingan at tingal nag-relax lang sila sa ilang balay. Ang uban nagkapi-kapi, ikaw na busy na. One day mangutana gyud sila, ngano man pag Domingo sayo kay mo yani ngani. Then diya ka maka-share. And then nakita nila naayos inyong panimalay, naayos inyong relasyon, naayos inyong mga diya sa sulod sa balay, naayos ang mga basic na mga situation ang imong silingan. Ingon siya, come, let us go with them.
Let us also go to the mountain of the Lord. Kung asa na sila na panalanginan, muadto sa ta dito. That is the way the Lord wants us to understand as we journey with this. Na-receive ba nato ning revelation? That is why kita mismo maging responsible sa itong kagalingon. Ingon siya din, to the temple of God of Jacob, then God, na din ang result. Hallelujah. Then, God will teach us His way of living and we will follow Him. See? Naagin lagi tayo, naagin area sa panagtigom, kay dito ka makadungog sa way ni Lord. Sa mga mentoring nato, training nato, dito ka muadto kay makadung ka sa way ni Lord. Ayaw pagka-familiarize sa imong life. Nga muadto ka sa training, kamaw naman ko ana, mao man ang mga lesson, wala. Every time na gina-reveal si Lord nga bag-o, because there are new every morning, ingon ang word ni Lord. Bisan gani ang pabalik-balik na to nga basa sa pulong sa Ginoo, every morning doon ay revelation si Lord. Familiar nga mga verses sa Bible, every morning doon ay revelation si Lord. Ang akong reading karon nga week, 2 weeks na, Book of Psalm. Doon ay reminder si Lord sa ako gikan sa Psalm 1. Karon na ako sa Psalm chapter 50. Doon ay reminder si Lord, familiar nga mga verses. Pag-abot na ako sa Psalm 23, 1 to 6, familiar nga verse. Pero the Lord has reminded me, reveals to me about that Psalm 23, particular in verse number 6. Grabe ang reminder ni Lord. So do not be familiarized sa word ni Lord. Kung ang imong pagbasa sa pulong ni Lord is the context of your relationship to Him, you will really love the word of God every day. Og mao ni ang gingon sa word ni Lord sa tong gibasa, nga si Lord, then the Lord God will teach us His ways of living. Teach us His ways of living. Kining pagkinabuhi, importante ni. Walay master na to diri. Ang atong master din si Lord, ang iyang word, ang atong guide. Busa ayaw pagbuot-buot. Ayaw paghimog-imo nga feeling nimo nindot ni pastor. Kay gihimo naman ni sa kadaghanan. Pangutana, giingon ba na ni Lord, mao ba na iyang will? Dili ta pwede ana. Bisan pag uso na, quote-unquote, successful sila. Kung dili na ways ni Lord, dili na mulungtad. Tingnan mong katapad, paminaw sa pulong sa Diyos. The message of the Lord, or the Lord's message, will begin in Jerusalem. What is this Jerusalem? Sa atong panimalay. Is that an amen? Ang atong Jerusalem, atong panimalay. Kaya ayaw pagdali-dali og dagan dito sa Judea, Samaria, and to the uttermost of the earth. Kung ang message sa Jerusalem, wala nasabtan o wala gi-practice. Of course, ayaw pagulat nga ma-perfect. Kay makitaan man nimo nga bisag nag-struggle, pero nag-strive, naningkamot. Okay na, at least naningkamot. Dili siya maging familiar. That is why, kagaya na bunta, grabe ang revelation ni Lord, ang tanan magsugod sa balay. Mga anak, ginikanan, nag-join ginimi sa inyo, kay balo pinangga ninyo yung mga anak. Amen ba mga ginikanan? Walay ginikanan na gusto masalaag ang bata. Walay ginikanan. Pero let's do steps forward pagayot. Go farther. Sa pag-amping, pag-atiman sa mga bata. Regardless sa ilang edad, as long as sila sunod sa balay, ayaw sila na ikaw, tiguang naman ka, bahala ka na sa imong kinabuhi. Parents, don't do that. Even ang inyong mga anak, layo na sa inyo, nagbukod na sila, if given the chance makavisit mo, tell them. Ayaw sila na, kabalo na mo, mga tiguang naman mo, kabalo na mo. Maunay delikado ka ng mga tiguang, ngabi ni mong nakahibawa, giday nakahibalo. Imo lang ng feeling, imo ra ng huna-huna nga nakahibalo. Kay nagkaguliyang man. But basically, alang sa mga bata na to, I am saddened, nakadungog man tingala mo na kay social media man siya. Sa basag, karong nga week lang,
Barangay Basag. Na taga Barangay Basag dire. 7 years old nga bata. Kini public naman ni siya nga information. So gusto na ko ni spread para sa inyo para mag-double ta sa pag-atiman sa mga mababae man na o malalaki man na. Because ang offer is this. Paglikom og 50 pesos kay patilawon ta ka og shabu. That is the offer. Grade school. Walay buot na. Pag-offeran ingana, simpre curious na. So unsang gihimo sa bata, nangawat og kwarta sa iyang classmate, makakuha lang og 50 pesos. Aron lang ma-provide niya kay gusto mo tilaw og shabu. Ingana ang kalakala na karon. Ingana nakalala ang atong nasod karon. Ingon sa atong presidente sa Pilipinas, mga barangay free na og shabu. Wa ko kasabot sa iyang message. 70% of barangay in the Philippines free na sa drugs. Doon ay comment, mao ba libre na gayang droga? Ingana kalala. Mao man ang message. But I'm giving you this charge, mga parents. Take good care of your kids. Ayaw gid magkumpiyansa. Buhat na sa tao, pero basically buhat sa demonyo na. Mo na ang pagtao, wala na siya kahadlok sa Ginoo, gamhan na siya sa demonyo. Beware. So 7 years old, gi-rape, ipatay. Nadakpan ang nag-rape, murag wala ra pud saya, kay adik man gani. Nana karon nabalhog sa bilangguan ang nag-rape, napatay. 7 years old. Sadden ta na nga truth, nga reality. That's why, even din sa church, gusto na ako na siya i-charge na maging aware ng tanan. That's why, ingon din sa message sa atong ginadeclare karon, the Lord's message will begin in Jerusalem. Ang mga panimalay karon nga wala pa naga-engage og family gathering altar, bisag once a week, mag-start mo sa once a week. Tatay, nanay, magsabot mo, maghimo mog family altar sa inyong balay. Kung sabi niyong buhaton, mag-awit, magbasa, magampo, kana lang, awareness of the spiritual. And by doing so, the presence of God na sa sulod sa balay, o tanang attack sa enemy, dili makasulod. Why? You welcome the presence of God. Family altar is very powerful nga tool nga diin magsugod diha ang pagpanudlo sa Jerusalem nato sa sulod sa balay. Kung ikaw pa lang usa o duha pa lang mo nga nag-serve kay Lord, dili pa ninyo ma-convince ang inyong mga ginikanan, mag-start sa inyo. Pwede mo mananghid sa inyong ginikanan. Pama, karong alas 9, kami ni ate o ni kuya o kamong duha, magsud sa inyong kwarto kay mag-worship mi sa Ginoo. Mag-curious na sila unsa nang klase ng inyong pagabuhaton. Until one day, ma-feel nila ang atmosphere sa sulod sa balay because naga-intercede mo sa sulod sa balay. Kamo naka-identify unsa ang spirit sa sulod sa balay. Unbelief, vices, kanang mga spirit. Inyo nang irally in prayer in Jesus' name. I-pull down ninyo ang mga altars in Jesus' name. Ayaw magkahadlok sa pag-ampo niya na in secret. So that malahi ang atmosphere sa sulod sa balay. Magsugod sa Jerusalem. On Mount Zion, and then eventually will go out to all the world. Mga igsuon niya ang atong mensahe. Mensahe sa Dios nga gusto niya atong masabtan. Nang imong presensya karon nga na dinhi, nag-establish ka karon. Lord, ang imong saad akong dawaton. Ang imong mga saad, Lord, akong sination. Kay nga naman, Lord, mauday ni ang among destinasyon. That is why in our time here, din sa kalibutan, mag-take possession kita. Kay kini nga mga panghitabo in the last days will be rise up, ipataas na sa Ginoo. Dadon ta niya sa elevation nga walay makapanghilabot nato. Why? Because we are protected, being preserved, covered by the blood of God. Even the people outside, they cannot harm or attack us anymore. Because God Himself will cover and protect us. Kung tao lang imong sirgan magwardya nimo, dili makahitabo. Dili niya mahimo. Pero kung si Lord, bisag unsang orasa, 24/7, available ang iyang protection para sa ato. Therefore, this morning, let me give you this.
No? Kini nga mga truth, doon ako'y gikutlo din nga 5 ka mga punto. No? Number 1, nga points na gusto na ako truth to ponder. No? Sige ka to sa truth to ponder as our response. Nag-draw ko lesson igsoon, kini nga meditation. Kay kini nga kamatuoran dapat i-meditate na to. Kaya ang word nga akong gigamit, ponder, meaning meditate. I-receive ni mo ni. Kaya nga naman, ato ning i-embrace sa atong kinabuhi. Number 1, in His time of supernatural, nothing compares. Can I hear an amen to that? Pag si Lord na ang mag-work, walay kakumpara. Karon siguro imong life kay naga-journey ka pa nagsugod, medyo daghan ka magkakumpara. O maybe naapa ka sa ubos, nagsugod pa ka. Pero in His time of supernatural, when God will decide to elevate you, nothing compares. Og mao na atong destiny. That's why ako excited ko sa atong journey. Karon dili pa kay ta kay mapansin. Pero you know what? I received a single testimony karon nga week sa usa ka men in uniform. Sa diyang gimit na ko siya, ingon siya, kay balo ka pastor, lingid sa imong nasayran, you are my inspiration. This is men in uniform. So nga naman sir, ingon siya, you know what, pastor, kung ang tanang pastor sa Butuan maghimo lang sa imong ginahimo karon, grabe ang contribution nga inyong mahatag sa community. Kay mauni ang among gihilakan karon, this is men in uniform, this is a police officer, mauni among gihilakan karon, how can we protect, how can we manage the chaos situation sa community? O kini pastor ang ako nakita, church is the answer. I am deeply encouraged when I heard the testimony. Kung ang tanang pastor sa Butuan, pastor, maghimo lang sa inyong ginahimo, mag-win og people, dadon sa simbahan, tudluan sa maayong pamatasan, tudluan sa mga pagkinabuhi, malayo sa bisyo, maplastar ang pamilya, pastor, gamay na lang among trabaho. See? Siya mismo nakasayod ng paglaom simbahan. Kay dili na makaya sa ilang pusil o sa ilang authority bilang mga police officer. I gave the testimony to you para madasig ka nga the more ka nga mag-behave, maghimo sa imong kabahinan sa community. Wala na untay mga kaso nga ginapaabot sa barangay nga kamura mga Kristohanon ang naa didto pod. Dadaan nyo diri kay pastor nga akong opisina, kuha man na. Court man na diha. Wala untay magtiayon nga didto magpaayo sa barangay. Kaya nag-away sila. Meaning to say, nothing compares ang atong life when God do a supernatural. Number 2, nga lesson akong na-learn out of this meditation is, be consistent in our serving the Lord, spending in His presence all day long. Hinay mong katapad, be consistent. Gitagaan na kag chance ni Lord nga niya kakaroon ni, mag-decide ka na. Mag-decide na mo. Magpaayos. Dili ni siya kahon ba? Karon nagsimba ko nagsimba na ko karon sa, oy kahon na, pwede mag-absent sunod. Wala ingana. Dili ingana ang atong counting. Dapat ang atong pag-serve kay Lord is consistent, spending in His presence all day long. Did you receive that? Amen. Number 3, lesson learned. Mountain of the Lord, a place of security and abundance. Mountain of the Lord, presence of God, mao ni atong security. Dinhi ang atong abundance. Yes, gigamit ni Lord imong business, gigamit ni Lord imong work. Pero sa mountain of the Lord, na dito ang word na abundance. Ang imong work, makapakaon sa imong need. Pero dili in abundance. Pero sa presence ni Lord, na dito ang abundance. Ayaw mong papadeceive ni ana. Old mindset na nato before,
Nga kung mga lagad ka sa Ginoo, pobre lisod, kay mga lagad sa Ginoo, mali nga panguna-una na. Karon lahi nga naman, pag nag-alagad ka sa Ginoo, dunay kaalam, dunay direksyon, dunay destiny setter ihatag ni Lord sa imo. Dunay destiny helper ihatag ni Lord sa imo. Si Lord ang maghatag ana. Manindad-on ka sa level nga wa pa nimo nadtuan. Na-experience na mo na. Tingod kay naami destiny helper, destiny setter. Leaders in the church, nakita na mo na sa ila, mga destiny helper na mo sila. Gidalami sa Ginoo sa aning level karon. Mausad na ang imong portion. So, the mountain of the Lord, a place of security and abundance. Sa situation nato karon sa atong nasod, wala na laing pinaka-secure nga lugar, presence ni Lord. Ug naa ka sa presence ni Lord, ang comfort, ang kaalam na atanan ihatag niya sa ato. Number 4, second to the last. Preservation through spirituality. Did you hear that? Preservation through spirituality. Kung gusto ka nga ma-preserve, gusto ka nga mulungtad, gusto ka nga mo-expand ang imong life, then master spirituality. Do not compromise. Live your life with a life of consecration. That is our preservation nga ginaisgutan diri. Please do not just ayaw lang pag-carry nga Christian ka by name, pero walay spirituality by action. I-rebuke that spirit in the name of Jesus. Dili ko gusto one day makadungog ko, Pastor, di ba membro ni mo na siya? Ang sunod ko pangutana, nga naman di ay? Unsa man day naa sa iya ha? Pastor, badlungon kayo. Din mo yung ko, dili na ako na membro. Kay wala ko'y membro nga badlungon. Pastor, membro ni mo na siya. Unsa man day? Gabi kabuutan pa membro ko na. Basta buutan membro na ako na. So ikaw ang mag-determine. Meaning to say, gusto ka ma-preserve, master spirituality. Go with the Lord in prayer. Live your life nga wala ay compromise sa sin. Maybe ka struggle ka, yes. Go to your cell group, go to your family, and they will help you. We will help you. Kaya nga naman, spirituality ang atong i-master. The last but not the least is this: be fully dependent on God for wisdom. Be fully dependent on God for wisdom. Limited ang akong wisdom as a pastor. Kung gusto ka nga magkaalam, depend on God. Connect to your leader for confirmation. Connect to us for confirmation. But be dependent on God. Meaning to say, you have the access kay Lord. No? Mga decisions nimo, pwede ka maka-decide in the Lord. Go to your leader for confirmation. Go to your pastor for confirmation. Dili kami ang mag-decide para sa imo. But the moment naging dependent ka kay Lord, I firmly believe 100% God will give you wisdom. Kanang gubot ni mga kinabuhi, pag muduol ka sa Ginoo, tagaan ka niya kaalamon saon. Kanang feeling nimo, lisod nimo biyaan, lisod nimo putlon, pag muduol ka kay Lord, ingon si Lord, anak, simple ra kay na, tagaan tagag wisdom formula. Kay gusto ni Lord ma-set free ka, kay gusto ni Lord again, panalanginan ka niya sa tanang aspeto sa inyong kinabuhi. Did you learn something this morning? Let us all stand. Sa kining area nga atong gisgutan karon, diha sa imong gitindugan, maghimo ka og response. Ayaw himo imong kasing-kasing nakalos. Batuon na ba? Nga makadungog ko sa pulong pero walay impact o walay effect o wala kay plano nga magtuman. Ayaw. Pangayo grasya sa Ginoo. Bow down your head, close your eyes. Open your mouth and respond to this message. Come on, open your mouth.
Let your mercy flow, O Lord. Let your grace, which is abundance, Lord, flow in the midst of us. We stand, Lord, not to be condemned. We stand to be convicted, and this conviction will result into confession, into repentance, and above all, into a commitment of covenant to serve you. We hear God to say, we make a covenant to serve you. Huwag na ang imong pulong, Lord, as our guide. And I believe this morning, as we pray in the name of Jesus, ang matag usa Ginoo nga nag-respond ani nga mensahe positively sa ilang heart, I decree and I declare your grace to be made available for them. Ang matag pamilya Ginoo karon nga niya dinhi nga naka-realize nga daghang mga butang na ayusonon, gusto mi magpaayos kanimo, I decree and I declare that your grace will be upon them, Lord. Kung na din ni Lord God nag-confess sa mga wrong na relationship, oh Lord God, nga wala ka na please, and unwilling sila, Lord, magpaayos sa imo, I decree and I declare, let your grace flow, so that dili mahimong kalos ang heart, but a heart of fully surrender to you. And this morning, Lord, I pray for special covering for everyone. Gubot na ang mong palibot, nag-wild na ang demonyo, pero kami, Lord, secured in your presence, that we can rebuke his working in the name of Jesus, that we will never compromise, Lord, but instead we'll stand in your word, we'll stand on our ground, as we are being identified as your child, your children, O Lord. We are more than conquerors. If God is for us, who can be against us? And therefore, Lord, we can stand in victory regardless of any situation, because we receive your word. Today, Lord, in this book of Isaiah chapter 2, verse 2 and 3, Lord, we receive. We are the mountains. We are the people, Lord, nga imong dadon dito sa bukid nimo. And Lord, og mahimo kami Ginoo nga model sacrifice, so that people around us will also join to worship you and serve you. We are also making their covenant serving diya kanimo, Lord. Samtang kami naguna. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa grasya nimo. Nga dunay mga butang nag-trouble, nag-struggle kami. Pero never ending, Lord, ang among pagduol sa imo. Ug among gina-receive ang imong word, so that, Lord, kaming tanan mahaom sa imong katuyan ug plano sa among kinabuhi. Bless everyone, Father. Everyone nga nag-respond sa imong word, Lord. Thank you so much. We give you the glory and honor in Jesus' name. Everybody say amen. Pagpaka na to si Lord as you take your seats.